Okay, kamusta na kayong lahat, mga ka-chicken farming? O ito, meron akong tinutulungan dito sa isang chicken-related Facebook group. No? Anonymous yung nagtatanong. Nakasagot na ako ng isang comment, pero ito, i-continue ko na lang yung mga i-chat ko sana through this video na lang para medyo madetalye. No? Medyo tinatamad akong mag-type. So, i-video ko na lang. Ano? Ito yung tanong niya. Anonymous participant. No? Ano kaya reason bakit yung iba hindi nakapag-hatch? 20 eggs isinalang lahat namin fertile. Pero 7 lang ang nakapag-hatch. Baka may makapag-advise dyan. Okay. Tapos yun ang tanong niya. No? Ngayon ito naman yung sinagot ko initially. Sabi ko, ito ang mga paunang tanong upang makapag-diagnose ng mabuti at matulungan ka. Question number 1. Paano nyo na-confirm na fertilized ang mga egg? Nag-candling ba kayo on the 7th day of incubation? Note that not because may kasamang tandang ang mga inahin, it does not necessarily mean na automatic na fertilized lahat ng eggs. Question number 2. If nag-candling kayo on the 7th day, nag-candling ba kayo ulit on the 18th day bago nyo ibinaba ang mga egg sa hatcher to confirm if walang kaso ng early embryonic death? Question number 3. Kumpirmadong calibrated ba ang incubator na gamit ninyo? How did you calibrate it? Explica ko lang bakit ganun ang mga tanong ko. Ganun ang tanong ko, hindi para pahirapan yung nagtatanong. Kasi kapag may nagpapatulong na ganito, para sa akin, mali yung, ba't ganito? Tapos bigla mo siyang bibigyan lang ng, ito, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Kasi hindi ganun ang hindi mo pwedeng i-assume na ganun talaga ganun ang situation. You have to probe. Kaya nagtatanong ako para ma-identify ko yung root cause. No? Kaysa sa asumero lang ako dito, sasabihin ko na, palitan mo na yung incubator mo, pamigay mo na yan, bili ka ng bago, may problema yung incubator mo. Or kaysa sasabihin ko na, siguro matanda na mga breeders mo, ikala mo na yan, bili ka na ng bago. Hindi maganda yung ganun. No? Kaya, bakit ko tinanong yung una na nag-candling ba kayo on the 7th day? Ganito yan. Bakit? Ako kasi sa Alpha Adventure Farms, sa mga hindi pa nakapanood dun sa mga luma kong video kung saan binanggit ko na ito, 3 beses akong nagka-candling. 3 beses. Kailan yung una? Yung unang beses ay during the egg selection process. Bago sila ilagay doon sa chiller. No? So, itlog pa lang dumadaan na sa screening yan. Itlog pa lang, hindi pa yun sisiw. Candling number 1 yun. Kailan ang second candling? On the 7th day. Yung una muna, bakit ako nagka-candling? Para makita ko doon kung meron ba siyang hairline na crack, gabuhok na crack. Or kung meron bang abnormalities yung sa loob, maaaninagan mo naman kasi. No? So may mga criteria ako for sa aking egg selection process. Hindi ko mo itlog yan. Pasok na sa incubator yan. Itlog lahat yan Hindi po pwede yun. No? Pangalawa, bakit ako nagka-candling on the 7th day? Hindi dahil yan na ang kalakaran bago pa ako ipinanganak. Hindi ganon. Kaya ako nagka-candling on the 7th day ay para matukoy ko kung hindi lang para ma-check kung fertilized ang egg. No? Hindi lang yon, given na yun Ang reason talaga, on top of that, is para ma-check ko kung healthy pa ba yung aking mga breeders. No? Healthy pa ba? Kaya ako nagka-candling on the 7th day is para ma-check ko kung wala bang problema yung reproduction or reproductive system, kumbaga, ng aking mga breeders, lalaki at babae. No? Kasi kung magka-candling ka on the 7th day, may kasama namang mga roosters yung mga hens mo. Tapos nakikita mo out of 100 eggs, naku, 50. 50 lang ang may sign of life.
may mga dugo-dugo dun sa kanyang mga veins, no? May problema yung ano doon, more likely. Dalawa, posibleng may problema. Either yung incubator mo hindi calibrated or may problema doon sa mga breeders mo. Ngayon, kung nakita mo naman on the second candling, which is on the 7th day of incubation, na relatively high and acceptable yung iyong fertility rate. Sabihin na lang natin nasa 80% ang iyong embryonic development rate or fertility rate. So katanggap-tanggap yon. So pwede nating i-assume ngayon na walang problema ang incubator. Wala ring problema yung mga breeders. Ngayon, bakit ako magta-third candling, which is on the 18th day of incubation bago sila ibaba o ilipat doon sa hatcher? Bakit? I'd like to see kung nagkaroon ba ng early embryonic death. Nangyayari kasi yon. Sinilip mo ng 7th day of incubation, may sign of life, may dugo-dugo, may mga ugat, pero namatay siya. No? Bakit? Posibleng nagkaroon ng problema yung temperature or relative humidity targets. So kung on the 7th day of incubation, yung second candling, ginagawa ko yun to identify kung may problema ba sa mga breeders. Itong third candling ko, which is on the 18th day of incubation, ginagawa ko siya to check kung wala bang problema yung aking incubator. So yun ang purpose nung second and third candling ko. No? Yun ang additional reasons, no? On top doon sa gusto mong malaman kung fertilized ba talaga ang mga ipinasok mo sa incubator o hindi. Yun ang mga dahilan, no? So kaya ako tinanong yung question number 1 kay anonymous participant. At saka kailangan, no, i-segue ko lang. I-record nyo po yan, no? Kung ilang itlog ang ipinasok nyo, ilan ang tinanggal nyo on the second candling, at ilan ang tinanggal nyo ulit on the third candling. Huwag nyo lang i-register doon sa kung bahala na kung anong matandaan ng utak natin. Hindi maganda yon. Kasi kapag sa akin kayo nagkonsulta, hindi ako interesado doon sa pag tinanong kita ng kamusta ang embryonic development rate ng mga itlog based on your experience. Kamusta ang hatchability rate mo? Hindi uubra sa akin yung okay naman po. Next time na magko-consult ka, baka kung hindi mo i-correct yung mga hindi mo susundin yung mga payo ko, baka first and last consultation na natin yung kahit pa magbabayad ka. Ako natatanggi. Mahirap pausap yung hindi data-driven ang kausap. Yung pagtatanong ko, data-driven, scientific, pero babalikan ako ng based lang doon sa kung anong pakiwari, feeling, hindi magandang kausap, yung ganun. No? Mahirap tulungan yung mga ganong tao. No? So kapag dinanong kita, halimbawa, kamusta embryonic development rate mo? Dapat ang sagot mo ganito. Well, for the past year to date, simula ng January 1, no, nakapagpapasok ako ng 696 eggs. Out of 696 eggs, 649 ang mayroong embryonic development rate, which is X percentage. And then, yung aking hatchability rate naman, out of 696 eggs, year to date, ang napapisa ko ay 607. At ito ang kanyang hatchability rate percentage-wise. Dapat ganun ang usapan, no? Mas mapapadali, mas mabubulsay natin yung problema kapag ka data-driven tayo, no? Kaysa doon sa sasagutin mo lang na, okay naman, sir, okay naman, boss. In terms of number, ano yung okay na yan? Actually, wala akong recording. Pero tingin ko okay. Ay, nako. Ang hirap i-resolve ng ganun. Okay. Second question. Ini-explain ko kung bakit ganito yung mga tanong ko. No? If nag-candling kayo on the 7th day, na-explain ko na kanina. No? Okay. Third question, bakit ko tinanong kung confirm ba na calibrated? Kasi marami na akong nakausap na sa ilang libong umaten ng seminar ko, mahigit 1,000 na. Wala pa namang 2,000 pero mahigit 1,000. No? Since kailan ba ako nagsimula? 2022 ba? 2022. Nahuhuli ko sa banga kasi yung mga kapag ang kausap ko ay data-driven ba or sinasagot yung tanong base na lang sa pakiwari niya, sa tingin niya, no? Pag tinatanong ko ng
calibrated ba ang incubator? At the back of my mind, iniisip ko, alam ba talaga na yung kausap ko paano mag-calibrate? No? O baka naman sasagutin niya ako ng yes, calibrated para, so may safety lang. No? Para hindi na ako magtanong. Pag sinabi niyang yes, tatanungin ko yan. So, paano ba kayo nagka-calibrate? Doon na mahuhuli ang balbon. No? Kapag tinanong ko na ng how to, kasi magbibigay na ng steps Ano ipapasok mo dyan? No? Pambomba ba ng gulong ng bisikleta? Kailangan mo ba yan? Sandok, kailangan mo ba? Or doon mo na mahuhuli. No? Bakit kailangan kumpirmahin kung alam ba talaga ng kausap ko kung calibrated ang incubator? Kasi kung ina-assume niya na calibrated siya dahil yung nakaraang salang niya ay mataas para sa kanya, no? Natataasan na siya doon sa hatchability rate, there's a chance na asumero din siya or asumera na hindi, previous record ko ayos, so I suppose calibrated. We cannot assume, no? We cannot assume, no? Marami nang namatay sa pag-aasya. Hindi natin pwedeng i-assume yan. So kailangan marunong tayo paano mag-calibrate. Ngayon, kung ina-assume lang natin na calibrated pero hindi pala confirm, apektado lahat ng next na sasabihin ko ngayon. Hindi ko pwedeng sabihin na magpalit ka na ng ganito, bilhin mo itong ganito. Pag ginawa ko yon, parang nagba-basketball ako, napatay ng ilaw doon. No? Bahala na kung ma-shoot ito. No? Hindi maganda yung ganon. Hindi sulit ang ibabayad nyo sa akin pagka ganon. No? At kapag feeling ko, hindi sulit ang ibabayad nyo sa akin, hindi ko matatapatan ng quality service or answers, dahil doon sa, wala tayong data. No? Pag wala tayong data, nakukulangan din ako sa sarili ko pagka ganon. So, what I can do pagka ganon is i-advisean kita kung paano mo gagawin data-driven ang pamamalakad mo, ang practices mo. And then, kapag data-driven ka na, dun pa lang natin talaga pwedeng balikan at pag-usapan in a scientific manner yung pagre-resolba sa problemang gusto mo sanang maresolba. Hanggat wala tayong data, wala tayong mapag-uusapan. What is not recorded did not happen. No? Ganun yan. So ito sagot ni anonymous participant doon sa tatlong tanong ko. Ika-10th day nag-candling po. Ayos lang. Ayos lang kahit on the 10th day at hindi on the 7th day. Ayos lang yun. Fertilized naman po. Yung 18th day, hindi na nag-candling. On the 19th day, may 3 na namisa. On the 20th day, 3 ulit ang namisa. While on the 21st day, 1 lang ang namisa. So, ilan yun? 3, 6, 7. Dito pa lang may nakikita na akong problema. Hindi lang sa before pa yung incubator before pa, kundi dun sa storage. Kapag ang mga eggs kalat yung pamimisa nila, no, imbes na 21st day sila dapat lumabas, mayroong napaaga ng 2 araw, 19th day pa lang may nag-hello world na. Ibig sabihin yan, mukhang hindi sila na-store sa isang storage room na between 2 to 8 degrees centigrade ang temperature. Mukhang na-store sila sa isang room temperature lang. Pagka kasi sa room temperature lang sila na-store, ibig sabihin 30 degrees centigrade, merong unang mamumuo sa mga yan. At yun ang madalas na sanhi kung bakit sabog-sabog yung mga araw ng pamimisa. Pero kung nasa chiller ang mga itlog, mapapansin mo, on the 21st day talaga, yung 24 oras na yon, significant majority dun sila mapipisa, no? Hindi yung may maaga ng mas matanda ng 2 araw, 1 araw at may humahabol pa on the 22nd day, no? So tingin ko may problema dun sa storage natin. Maraming suspects dito, no? Ginagamit ko yung mga salitang tingin ko kasi hindi ko hawak yung details wala akong nahuhugot na data driven na masyado na sagot, no? Kaya ginagamit ko yung salitang tingin ko, no? Pwedeng magbago yung opinion ko kapag may hawak na tayong data, no?
Parang sa mga abogado lang din yan, yung mga nagtatanong online, no? So, base dun sa sinupply na information, dun yung premise ng sasabihin. Pero subject to change kapag ka additional information na ang naibigay. Okay? Okay, tapos tanong niya dito, nakakaapekto ba kapag laging binubuksan ang incubator? Depende kung gaano kadalas. Kung gaano katagal ang pagkakabukas. No? Nandun na tayo yung tinatanong mo kung lagi, nandun na tayo dun sa madalas. Ang tanong na lang ngayon, gaano katagal ang pagkakabukas ng pintuan dun sa maraming beses na nabubuksan ito? At pangalawang tanong, bakit nagkaroon ng pangangailangan na buksan ito ng madalas? At pag sinabi nating madalas, no, yung adjective na yan, bakit kailangan ganun kadalas? No? Bakit ganun kailangan? Bakit kailangan ganun kadalas? No? Ano ba yung ginagawa natin? Everyday ba nagsasalang tayo ng panibagong itlog? Kumbaga parang 10 eggs per day pinapasok natin. Daily instead na weekly ang pagsasalang. Anong dahilan? Binubuksan ba natin yan para nagva-vlog tayo? No? Mga 5 minutong nakabukas ang pintuan. Pagka ganun katagal at nag-dive yung temperature, no? From 37.2 or 37.5 biglang nag-dive into 31, 32 dahil lang minutong nakabukas yun, kung ano man ang dahilan, at matagal lang nakabukas at maraming beses pang nangyayari yun, talagang maaapektuhan ang development ng ating mga sisiw, ng embryo. No? So makakasama yun. No? Makakasama. Kaya nga sa Alpha Adventure Farms, doon sa mga binebenta ko na incubator, kapag ka malaki ang capacity na, let's say 500 eggs na yung capacity ng incubator, automatic yun. Hiwalay na ang setter at saka hatcher, 2 kahon na. No? Automatic na yon na magkahiwalay. Bakit? Kasi gusto kong maiwasan yung frequent na pagbubukas. Well, sa totoo lang, whether naka 2-in-1 ang incubator mo or separado yan, wala akong nakikitang dahilan kung bakit kailangan siyang buksan everyday, no? Yung incubator, or kailangan siyang buksan more than 3 times or even more than twice a week. Wala akong nakikitang dahilan. Maliban na lang kung talagang everyday nagpapasok ka ng panibagong itlog, no? Kapag ka ginawa mo yun, I suggest ipunin mo muna ng good for 5 or 6 days. 5 to 7 days at the most. 7 days at the most. 7 days tops. No? Ipunin mo at ilagay sa chiller. Para once a week ka lang na nagpapasok ng panibagong batch. No? Wag everyday, wag 3 times a week, wag twice a week. No? Well, maliban na lang kung hundreds ang mga nangingitlog mo. Justifiable kung bakit daily ka magsasalang. Halimbawa, 1,000 pala nangingitlog mong manok. It makes sense kung araw-araw may sinasalang ka. Kasi by the hundreds naman ang nakokolekt mo eh. It makes sense. Pero kung halimbawa walo lang ang nangingitlog mo, tapos araw-araw mo pagsasalang sa incubator, lumalabas lang yung init doon sa temperature, doon sa incubator na hindi naman dapat na nangyayari yan. No? So, yun. So, to solve this concern ni anonymous participant, ang advice ko, una, maging stricto tayo dun sa egg selection. No? Hindi ko mo itlog siya, pwede na yan, itlog lahat yan. Pare-parehas naman itlog yan. Hindi dapat ganun ang tingin natin. Magkaroon tayo ng egg selection process or program. Hindi ko na i-detalye ang mga criteria ng aking egg selection program dito dahil nasa pang 20 minutes, malapit tayong mag 20 minutes ang video na to, no? Mag-register na lang kayo dun sa aking chicken farming seminar module 1. Nandun lahat, no? Hindi lang egg selection program, kundi lahat ng mga programa diniscuss ko doon. 4 na oras ako nagdi-discuss doon, walang break yun, tuloy-tuloy ang pagsasalita ko doon, no? So that's number 1. Egg selection program. Number 2, yung ano natin, storage ng mga itlog. Napapaganda po kasi ang embryonic development at saka hatchability rates. Ito, base ito sa data ko ha. Data ito ha, hindi lang sa kung anong feel ko, tingin ko. No? Based sa data ni Alpha Adventure Farms for the past few years, hindi kami bumaba sa 90% na hatchability
Yung embryonic development rate, hindi kami bumaba sa 92% for the past 4 years. At yung hatchability, hindi kami bumaba sa 90% for the past 4 years as well. Oh. Okay, so and then yung incubator natin, dapat regular calibration yan, regular checking. Hindi pwedeng i-assume na, oy, last batch, okay yung papisa natin. Siguro okay pa to. Wag nating i-assume. Mas maganda kada batch, i-recalibrate nyo yan. I-double check ninyo, kagaya ng ginagawa ko. No? Mahirap kasi yung reactive mode. Kumbaga, ganito. Ayun, pangit ng hatchability ngayon. Sayang. Nagsayang ako ng 21 days. Sana pala, chinek ko kung calibrated pa. Naku. Nasa huli pagsisisi, di ba? Oh, another. Pangatlo, panghuli na to, no? Wag dapat madalas ang pagbukas-sara ng pintuan ng ating incubator, no? Kaya mas maganda kung nagsasalang kayo ng new eggs once a week, no? Once a week. At kung magbukas kayo ng pintuan ng incubator, mabilisan. Baka naman ang ginagawa nyo ganito. Di meron kayong egg tray dito, yung normal na egg tray na pang 30 itlog. Tapos yung iba pa yung egg tray sa loob ng incubator, yung pang 54 eggs yun yung yellow-orange na tray. Baka ang ginagawa nyo, hawak nyo yung egg tray dito na 30 itlog, binuksan nyo yung pintuan ng incubator, one at a time, baka pinapasok nyo ganyan, matagal talaga yon. So anong gagawin? Buksan nyo muna incubator, ilabas nyo yung bakanting egg tray doon, sara nyo muli ang incubator, mahaba na 10 seconds para gawin yon. Sara ulit, and then yung mga itlog, ipatong nyo doon sa egg tray. And then buksan ulit pintuan ng incubator, ipasok nyo na yung tray. Ganun ang gagawin. No? At saka huwag nyo gagawin na bubuksan, tapos magbablog, pipicture, pang Instagram, pang Facebook page, TikTok, bla bla bla. Okay lang na magganon-ganon, basta nakasarado pintuan. No? Okay, yun lang. Again, ang advice ko, syempre, hindi ko mako-cover lahat sa 22-minute video na to. Mag-register na lang kayo dun sa aking chicken farming seminar, no? Magkano lang naman yung module 1? 1,000, no? Kung kinukuripot nyo sarili ninyo, tapos, yan, napeperwisyo tayo sa mga sisiw na sana na mababa masyadong ang hatchability rate, magkano kaya yung nawawala sa inyo kumpara doon sa kung nag-seminar sana, ano? Not necessarily seminar ko ang registeran nyo. Kasi baka isipin nyo, kaya ako sinasabi ito para maka-1,000 ako sa inyo. Hindi yon. Hindi yon. Mag-seminar kayo sa iba kung gusto ninyo. Walang problema. No? Basta ang payo ko, scientific sana yung galawan natin. Because that's the only way para ma-minimize, kung hindi man ma-zero out, yung mga mistakes that could have been prevented. You know, had you undergone a scholastic seminar, no? Such as the one being provided by Alpha Adventure Farms. You got me for sure. I hope so. No? So yun lang. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.